Malamig ang hangin na umiihip sa private hangar ng Maynila habang dahan-dahang bumababa ang hagda ng isang napakalaking custom Gulfstream jet. Sa ibaba nito ay nakapila ang 10 itim na armored SUV at may 30 lalaking nakasuot na nakayuko ang mga ulo bilang paggalang. Unang humakbang pababa si Camilla, suot niyang isang eleganting puting trench coat at oversized sunglasses na nagtatago sa matatalim ngunit magagandang mata. 7 taon na ang nakakaraan nang itapon siya ng pamilyang Valderrama sa kalsada, duguan, walang pera at buntis. Akala ng kanyang tiyuhin at mga pinsan ay namatay na siya sa malamig na lansangan. Ngunit ngayon, nagbalik siya hindi upang magmakaawa, kundi upang bawiin ang lahat. Mommy, adjusted ng humidity level sa sakyan para sa respiratory health mo. Mahinahong saad ni Danica, ang tanging anak na babae ni Camilla at dalubhasa sa agham at psikolohiya. Hawak nitong isang maliit na bioscanner habang nakatingin sa ina. At naiiwas ko na rin ang traffic CCTV system sa buong ruta natin papuntang Valderrama Tower. Walang makakadetect ng convoy natin, dagdag naman ni Lance habang mabilis sa pinipindot ang kanyang holographic tablet. Napangiti si Camilla habang tinititigan ng kanyang 5 anak. Sila ang kanyang buhay, ang kanyang lakas at ang kanyang pinakamalaking lihim. Salamat mga anak, malambing na wika ni Camilla. Sigurado ba kayo handa na kayo sa lakad na ito? Humakbang pa itaas si Kiel, ang pinakapanganay sa quintuplets at ang motorisadong henyo sa stock exchange. Mommy, 5 minuto bago tayo lumapag, bumagsak na ng 15% ang stocks ng Valderrama Group. Pagpasok natin sa building nila, zero value ng kumpanya nila. At naihanda ko ng kasong plunder, estafa at fraud laban sa buong board of directors. Malamig na tugon ni Asher na may hawak na folder ng mga legal documents sa kabila ng edad nitong 7 taon. Kung may magtatangkang gumawa ng gulo, ang tactical security team ko ay nakaposisyon na sa lahat ng exit ng gusali. Huling hirit ni Von, ang batang humahawak sa pinakamalaking private security network. Inayos ni Camille ang kanyang coat. 7 taon niyang itinago at itinaguyod ang 5 henyo. Ngayon, ang pamilyang Valderrama ang unang magbabayad sa kanilang mga kasalanan. Maingay at puno ng tawanan ang Grand Ballroom ng Valderrama Enterprises. Kumikislap ang mga naglalakihang chandelier habang nagiinuman ng mamahaling champagne ang mga elite ng lipunan. Sa gitna ng entablado, taas noong nakatayo si Don Hector Valderrama, ang tiyuhin ni Camilla na may hawak na mikropono. Mga kaibigan at kasosyo, ngayong gabi ay pinagdiriwang natin ang tuluyang pag-angkin ng Valderrama Group sa huling piraso ng lupain ng mga namayapang mag-asawang Eduardo at Sylvia. Nakangising pahayag ni Hector. Tinutukoy ang mga magulang ni Camilla. Sa wakas, buong buo na ang ating imperyo. Walang sino man ang makakapigil sa pamamayagpag ng pamilyang Valderrama. Nagpalakpakan ng lahat, lalo ng anak nitong si Donita na suot ang kumikinang na diamante sa leeg. Ngunit bago pa man madampi ni Hector ang baso sa kanyang mga labi, biglang namatay ang lahat ng ilaw sa buong ballroom. Nagsigawan ng mga bisita. Ilang segundo pa, umilaw ang higanting LED screen sa likod ng entablado. Bumungad ang isang umiikot na gintong logo, ang sagisag ng Project Genesis, isang misteryosong grupo at pondo na naging usap-usapan sa buong merkado ng Asya nitong mga nakaraang buwan. Bumukas ng malakas ang malalaking pintuan ng ballroom na gawa sa oak wood. Mula sa dilim, pumasok ang 5 batang nakasuot ng mamahaling tailored suits. Pinalilibutan ang isang babaeng naglalakad ng may mataas na kumpiyansa. Unti-unting bumalik ang ilaw at nakita ng lahat si Camilla, ang babaeng akala nilang matagal nang patay. Nalaglag ang baso sa kamay ni Hector. Nabasag ito sa sahig na marmol. Nalalaki ang kanyang mga mata at nanginginig ang mga tuhod. Camilla, paano buhay ka? Magandang gabi, Tito Hector. Malamig at formal na bati ni Camilla.
Wala nang mahina't umiiyak na pamangkin na itinaboy niya 7 taon na ang nakakaraan. Sa halip, kaharap niya ang isang reyna na handang bawiin ang kanyang trono. Nandito ako para batiin ka sa huling araw mo bilang CEO. Nababaliw ka na ba? Mati sa teli ni Donita, namumula sa galit at takot. Isang hampas lupa ka lang. Mga gwardya, palabasin ng babaeng ito at ang mga anak sa labas sa dala niya. Ngunit walang pumasok na security guards ng kumpanya. Sa halip, kumakbang pasulong si Von, sumunod sa 7 taong gulang na batang dose-dose ng armadong lalaki na nakasuot ng itim na tactical gear. Ang iyong mga gwardya ay kasalukuyang nakatali sa basement, Miss Valderrama. Malamig na wika ni Von, hawak na ng team kung buong gusali. Habang nagkakagulong mga bisita, mabilis na nag-type sila sa kanyang manipis na holographic tablet. At para sa kaalaman ninyo, ang lahat ng pera nyo sa inyong sikretong offshore account sa Switzerland ay na-liquidate ko na. Na-transfer ko ng bawat sintimo sa iba't ibang charity foundations. Wala na kayo ni isang kusing. Ano? Sigaw ni Hector. Hawak ang kanyang dibdib habang hirap na hirap huminga. Kumakbang pasalong si Kiel, ang matalim nitong mga mata ay direktang nakatitig sa matanda. Ang stocks ng Valderrama Group na pinagmamalaki mo, I just shorted it to 0. Bankrupt ng kumpanyang ninakaw niyo sa mga magulang ni Mommy. Inilabas naman ni Asher ang isang makapal na folder mula sa kanyang maliit na briefcase. Warrant of arrest mula sa NBI at Interpol. Plunder, estafa, corporate fraud at attempted murder kay Camilla Valderrama. Hinihintay na kayo ng mga otoridad sa lobby. Tinignan ni Danica sa Hector gamit ang kanyang bioscanner, nakangiti ng tipid. Mommy, his heart rate is currently at 160 beats per minute. Blood pressure is shooting up. Nagkakaroon siya ng minor panic attack batay sa aking psychological at physiological reading. Nanginginig na napaluhod si Hector sa gitna ng entablado. Tinititigan niyang 5 bata. Mga batang may pambihirang aura at itsura na tila ba hindi pangkaraniwang tao. Gulat na gulat siya kung paano nagawa ng mga 7 taong gulang na ibagsak ang kanyang buong buhay sa loob lamang ng ilang minuto. Tapos ng paghahari ninyo, wika ni Camilla bago talikuran ng nagmamakaawang pamilya. Sumunod ang 5 henyo sa kanya palabas. Eksakto sa pagpasok ng mga agent ng NBI. Nakuha na ni Camilla ang hustisya para sa kanyang pamilya. Ngunit hindi niya alam mula sa tuktok ng kalapit ng Montenegro Tower, isang pares ng matatalim at mapangarib na mga mata ang nagmamasid sa lahat na nangyayari. Sa pinakatuktok na palapag ng napakataas na Montenegro Empire Headquarters, isang 55 palapag na gusaling gawa sa reinforced glass at dark steel, nakatayong isang napakatangkad at matipunong lalaki. Suot niyang isang bespoke charcoal gray suit. Nakahalukip-kip habang nakatitig sa kalye sa ibaba. Siya si Damian Montenegro, ang pinakamakapangyarihan, pinakamalamig at tinuturing na walang pusong bilyonaryo sa buong Asia. Sa kanyang kanang kamay, hawak niyang isang kristal na baso ng whiskey. Sa kabilang mesa naman ay nakalapag ang isang high-powered optical binocular lens na nakafocus sa maliwanag na grand ballroom ng Valderrama Tower sa kabilang kalsada. Dahan-dahan na bumukas ang double doors ng kanyang executive office. Pumasok ang kanyang matagal ng kanang kamay at sekretary na si Mariko na bahagi ng nanginginig ang mga kamay habang hawak ang isang tablet. Sir Damian, utal na panimula ni Mariko. Naganap na pong hindi inaasahan ang Valderrama Group. Ang kumpanyang balak na sanang bilhin sa susunod na buwan ay formal nang bumagsak at na-bankrupt sa loob lamang ng 10 minuto. Hindi gumalaw si Damian sa kanyang kinatatayuan. Sino ang gumawa? Malamig niyang tanong. Ang kanyang boses ay may lalim at authority na kaya magpatahimik ng kahit na kanino. Ang Project Genesis po, sir. Mabilis sa sagot ni Marco habang nagsaswipe sa tablet. Isang misteryosong pondot consortium na biglang lumitaw sa global market kamakailan. Silang nag-short ng stocks, nag-freeze ng offshore accounts at nagpadala ng warrant of arrest sa mga Valderrama. Kumunot ang noon ni Damian.
Tumaas ang kanyang interes. Ang Project Genesis ay isang pangalang matagal niya nang binabantayan sa financial news. Ngunit wala pang nakakakilala kung sinong totoong tao sa likod nito. Ibinaba ni Damian ang kanyang baso at kinuhang binocular lens upang tignan ang nagkakagulong ballroom sa kabilang gusali. Nang i-adjust niya ang focus sa gitna ng entablado, natigilan ang buong pagkatao ng bilyonaryo. Napahinto ang kanyang paghinga. At sa kauna-unahang pagkakataon, sa loob ng 7 taon, bumilis ang tibok ng kanyang malamig na puso. Isang babae ang nakatayo sa gitna ng ballroom. Matingkad ang kagandahan, may hawak na dignidad at may matatalim na matang puno ng paghihiganti. Camilla, bulong ni Damian. Bumalik sa kanyang alaala ang isang maulan na gabi, 7 taon na ang nakakaraan. Ang gabi kung saan nagkasama sila sa isang hotel dahil sa isang hindi inaasahang pagkakataon. Isang gabi ng matinding pag-iibigan at pagnanasa na hinding-hindi nabura sa kanyang isip. Pagkagising niya noon, nawala ng babae na parang bula at tanging ang bango lamang nito sa unan at isang patak ng dugo sa kumot ang naiwan. 7 taon niyang ginamit ang buong kapangyarihan at yaman ng Montenegro Group upang hanapin si Camilla. Ngunit parang itinago ito ng hangin. Ngunit hindi lang si Camilla ang nakita ng kanyang mga mata. Nang ibaba ni Damian ang lens patungo sa paanan ni Camilla, nalaki ang kanyang mga mata. Nakatayo doon ang 5 bata, 4 na lalaki at isang babae. Lahat sila ay nakasuot ng tailored suits na parang maliliit na matataas na opisyal. Inadjust ni Damian ang zoom ng lens upang maging makitang mukha ng mga bata. Sa bawat mukha ni Kel, Lance, Asher, Von at Danica, parang nakatingin siya sa salamin. Ang hugis ng kanilang panga, ang matangos na ilong, ang paraan ng kanilang pagtitig na may halong angat at katalinuhan, at ang pambihirang abong kulay ng mga mata, mga katangi-ang-tangi ang lahing Montenegro lamang ang nagmamay-ari sa buong mundo. Nabitawan ni Damian ang mamahaling lens. Bumasag ito sa sahig na gawa sa mahogany wood, ngunit wala siyang pakialam. "Sir," gulat ng usal ni Marco. "Sila," nanginginig ang boses ni Damian habang nakatitig sa kawalan. "Silang mga anak ko." "Ano po?" "Ang 5 batang yun. Silang mga anak ko kay Camilla." Sigaw ni Damian na ngayon ay puno ng emosyon at hindi na malamig na bilyonaryong kinatatakutan ng lahat. 7 taon. 7 taon silang nawala sa akin. Mabilis na ibinaba ni Damian ang kanyang suit jacket at sinuot ito habang mabilis na naglalakad palabas ng opisina. Ihanda ang buong security detail. Iharang ang lahat ng sasakyan sa exit ng Valderrama Tower. Walang sino man ang aalis. "Opo, sir," sagot ni Marco habang mabilis na tumatakbo kasunod ng kanyang boss. Sa ibaba ng gusali, 30 itim na Maybach at Rolls Royce ng Montenegro Empire ang mabilis na humarurot at humarang sa mismong daanan ng convoy ni Camilla bago pa man makalabas ang mga ito sa kalsada. Bumukas ang pinto ng pinakagitnang sasakyan. Bumaba si Damian Montenegro. Ang kanyang mataas at matipunong tindig ay nagbigay ng matinding takot sa mga taong nakakita sa paligid. Ang kanyang mga mata ay nakatutok lamang sa itim na armored SUV kung saan nakasakay si Camilla at ang quintuplets. Dahan-dahang bumukas ang pinto ng SUV. Unang humakbang pababa si Camilla. Kasunod ang 5 bata na agad na pumalibot sa kanilang ina. Nang magtagpo ang mga mata ni Damian at Camilla, sa gitna ng malamig na gabi, tila humintong ikot ng mundo. "Camilla," pabulong ngunit puno ng pagnanais na wika ni Damian habang dahan-dahan na lumalapit. Nanginginig ang kanyang kamay na gustong humawak sa mukha ng babae. 7 taon. 7 taon kitang hinanap sa buong mundo." Pilit na pinatigas ni Camilla ang kanyang kalooban. Bagamat mabilis din ang tibok ng kanyang dibdib dahil sa muling pagkakita sa lalaking nag-iwan ng malalim na marka sa kanyang nakaraan, itinaas niya ang kanyang baba. "Ginoong Montenegro, hindi ko alam kung anong ginagawa mo dito. Ngunit nakakaharang ka sa aming daan." Hindi pinansin ni Damian ang malamig nitong boses. Ibinaling niya ang kanyang tingin sa 5 batang nakatayo sa harap niya. Sa malapitan, mas lalong maliwanag ang pagkakahawig nila. Ang mga batang ito,
lumuhod si Damian sa basang kalsada upang mapantayan ang taas ng quintuplets. Ang kanyang mga mata ay nagsimulang magtubig sa emosyon. Sila ba? Sila bang mga anak natin, Camilla? Ang gabing 7 taon na ang nakakaraan sa hotel. Tinitigan siya ng 5 bata, walang bakas ng takot o pagkabigla sa kanilang mga muka habang nakatitig sa pinakamakapangyarihang tao sa Asia. Sa halip ang kanilang mga mata ay puno ng pagsusuri at kalkulasyon. Ginoong Montenegro, panimula ni Camilla, pilit na inilala yung mga bata. Wala kang kailangan sa amin at wala kang karapatan sa mga anak ko. Ngunit bago pa man makasagot si Damian, humakbang pasulong ang 5-7 taong gulang na henyo. Handang harapin ng lalaki nagmamay-ari ng kalahati ng ekonomiya ng kontinente. Lumapit pa ng bahagya si Damian at sa kauna-unahang pagkakataon sa kanyang buhay, lumuhod ang pinakamakapangyarihang bilyonaryo sa Asia sa ibabaw ng basang kalsada upang mapantayan ng taas ng 5 bata. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang pilit na inaabot ang mga ito. Ngunit bago pa man dumampi ang kanyang daliri sa kahit na kanino sa kanila, mabilis na humarang ang quintuplets sa harap ni Camilla. Para silang 5 maliliit ngunit matitibay na pader na nakahandang magprotekta sa kanilang ina laban sa kahit na kanino, kahit pa sa sarili nilang biological na ama. Humakbang pasalubong si Kel, ang pinakapanganay sa quintuplets. Inayos nito ang kanyang maliit na suit jacket at tinignan si Damian mula ulo hanggang paa gamit ang matatalim na abong mga mata. Mga matang eksaktong kopyang-kopya sa mga mata ni Damian. Biological testing is unnecessary, Mr. Montenegro. Malamig at formal na panimula ni Kiel. Ang kanyang boses ay walang anumang kaba. Alam na namin 3 taon ang nakakaraan na ikaw ang lalaking nakasama ni Mommy. 7 taon ang nakaraan batay sa DNA database at facial recognition cross-analysis na ginawa ni Danica. Napatigil si Damian, nanlalaki ang mga mata sa gulat. 3 taon na nilang alam? At para linawin lang natin ang mga bagay-bagay. Dugtong naman ni Lance habang nakasuksok ang isang kamay sa bulsa at ang kabilang kamay ay mabilis na nagsaswipe sa kanyang custom holographic tablet. Ang katotohanang nagbigay ka ng kalahati ng aming genetic material ay hindi nangangahulugang may karapatan ka sa amin, kay Mommy o sa aming oras. Nakatitig lamang ang mga security detail at si Marco sa paligid. Hindi sila makapaniwala sa kanilang naririnig. Ang kanilang among kinatatakutan na mga pinakamalalaking pamahalaan at korporasyon sa mundo ay simpleng ginigipit at sinusumbatan ng 27 taong gulang na bata. Mga anak, basag ang boses na pakiusap ni Damian. May luhang nagnanais na pumatak sa kanyang mga mata habang nakatitig sa pamilyang 7 taon niyang pinagdarasal na mahanap. Patawarin niyo ako. Hindi ko alam na umiiral kayo. 7 taon kong hinanap ang inyong ina. Gusto kong bumawi. Ibibigay ko sa inyong lahat. Ang pangalan ko, ang aking proteksyon, at ang buong Montenegro Empire. Kakalimutan niyo ang lahat ng hirap at... Hindi kailangan ng imperyo mo. Formal na putol ni Danica. Nilabas ng tanging anak na babae ni Camilla ang kanyang bioscanner at tinitigan ng biometric readouts ni Damian. Batay sa aming financial records, ang kabuang net capitalization ng aming Project Genesis ay mas mataas ng 20.4% kumpara sa pinagsama-samang liquid assets ng Montenegro Group at ng inyong mga subsidiary companies. In short, we don't need your money. We can buy your empire twice over if we want to. Napaatras si Damian sa gulat. Ang Project Genesis, ang walang kapantahin na pondo na nagpaluhod sa Valderrama Group sa loob lamang ng 10 minuto, ay likha at pagmamayari ng kanyang sariling mga anak. Humakbang pasalubong si Asher habang nilalabas ang isang makapal na formal na dokumento mula sa kanyang maliit na leather briefcase. At kung nagbabalak kang gamitin ang kapangyarihan ng pamilyang Montenegro o ang mga korte para kargahin kami pabalik sa iyong mansyon, sa pamamagitan ng custody battle, babalaan na kita. Inihanda ko ng forma na legal blockade sa International Court of Justice at sa Supreme Court. May nakahandang 53 probisyon na magtatali sa iyo sa mga kasong corporate harassment,
At privacy violation, oras na gumawa ka ng kahit isang maling hakbang laban kay mommy. At kung susubukan mo na gumamit ng puwersa o ng iyong private security detail, huling hirit ni Von. Kinumpas ng batang kanyang kamay at biglang nagliwanag ang mga tactical wristbands ng lahat ng mga bodyguards ni Damian. Ang buong communications at security network ng Montenegro Corporation ay nahack ko na 5 minuto pa lang ang nakakaraan. Ang iyong mga tauhan ay nakatayo sa ilalim ng aking sniper drone parameters. Natahimik ang buong kalsada. Tanging ang ugong ng mga sasakyan at ang malamig na hangin ng gabi ang naririnig. Tinitigan ng 5 bata si Damian ng may pambihirang aura ng kapangyarihan at katalinuhan. Sabay-sabay na humakbang ang quintuplets at tinitigan ang kanilang ama sa mata bago sila nagpakawala ng isang nag-aalab na pahayag na umalingaw-ngaw sa buong gabi at sa mismong puso ni Damian. Hindi mo gustong kilalanin kung sino kami noon? Pues, kami ang magpapakilala sa iyo. Pagkatapos magsalita ng quintuplets, dahan-dahan silang tumalikod at pumasok sa loob ng armored SUV kasama si Camilla na may palihim ng ngiti at pagmamalasakit sa kanyang mga labi. Sumara ang pinto ng kotse at mabilis na pinalibutan ng convoy ng Project Genesis ang sasakyan ng pamilya bago sila humarurot palayo. Nagawa ng tactical drones ni Von na buksan ng barikada ng mga sasakyan ni Damian ng walang kahirap-hirap. Naiwang nakaluhod si Damian sa gitna ng basang kalsada. Mabilis na lumapit si Mariko upang tulungan ng kanyang boss. Sir Damian, okay lang po ba kayo? Ipapatrace po ba natin ang ruta ng SUV nila? Dahan-dahan na tumayo si Damian. Pinagpagan ang kanyang basang pantalon ngunit sa halip na magalit o magwala dahil sa pambabastos ng kanyang kapangyarihan. Isang pambihira, malalim at may halong labis na pagmamalaking ngiti ang dahan-dahan na ngumiti sa mga labi ng bilyonaryo. No need to trace them, Marco. Malamig, ngunit may halong labis na kagalakang wika ni Damian. Tinitigan niya ang bakas ng gulong ng sasakyan ng kanyang pamilya. Sila nga ang mga anak ko. Walang ibang makakagawa niyan kundi ang dugong Montenegro. Humarap si Damian kay Marco habang kumikislap ang kanyang mga mata sa determinasyon. Ihanda mong lahat. Simula ngayong gabi, hindi ako magiging bilyonaryo. Gagamitin kong bawat segundo ng buhay ko para patunayan sa kanila at kay Camilla na nararapat ako maging ama at asawa sa kanila. Isang linggong mabilis na lumipas matapos ang maaksyong paghaharap sa gitna ng kalsada. Sa loob ng 7 araw na yon, hindi naging madali para kay Damian ang manatiling tahimik. Ginamit ng bilyonaryo ang bawat araw upang maiparating ang kanyang pagbawi mula sa pagpapadala ng mga sariwang bulaklak araw-araw para kay Camilla hanggang sa mga personalized na regalo at pinakabagong teknolohiya para sa quintuplets. Subalit, hindi isang ordinaryong pamilyang kanyang nililigawan. Ang mga bulaklak ay pinapasuri muna ni Danica sa kanyang portable lab para sa allergen tracking. Ang mga mamahaling laruan ay pinamimigay ni Kel sa mga orphanage at ang mga high-tech gadgets ay pinabaklas ni Lance upang kumuha lamang ng mga ekstrang piyesa. Isang gabi sa ultra-exclusive na penthouse ni Camilla sa Bonifacio Global City, tahimik na nakatayong dalaga sa malawak na balkonahe. Nakatingin siya sa kumikislap na mga ilaw sa lungsod habang hawak ang isang mainit na tasa ng tsaa. Malalim ang kanyang iniisip. Bahagyang bumukas ang pinto ng balkonahe sa tulong ng isang natatanging access card na personal niyang nakuha sa pamamagitan ng pagbili sa mismong kumpanyang nagmamayari ng building security system. Dahan-dahan na pumasok si Damian. Hindi gumalaw si Camilla, ngunit ramdam niyang pamilyar at mabigat na aura ng lalaki sa kanyang likuran. Mabilis mo talagang nahanap ang paraan para makapasok. Malamig na wika ni Camilla nang hindi lumilingon. Nangako ako sa sarili ko na hindi ko na ulit napapayag na magkaroon ng pader sa pagitan nating dalawa. Mahinang sagot ni Damian habang dahan-dahan niya lumalapit. Tumigil siya sa isang hakbang mula sa likod ng dalaga. Bakit hindi mo sinabi sa akin, Camilla? Bakit tinalikuran mo ko't sinolo ang lahat ng dusa at paghihirap nung pinagdadalang tao mo ang ating mga anak? Lumingon si Camilla at sa kauna-unahang pagkakataon, nakita ni Damian
ang galit at matinding sakit sa mga mata nito. Dahil nung gabing yon, pinagkanulo ako ng sarili kong pamilya. Bastag ang boses na sigaw ni Camilla, pilit na pinipigilan ang pagpatak ng luha. Inagaw nilang lahat sa akin. Akala ko kasabot kanila, Damian. Nag-isa ako sa lansangan, malamig at walang pera, at halos mamatay habang pinapanganak kong 5 sanggol sa isang maliit at abandonadong pasilidad sa abroad. Paano kita pagkakatiwalaan nung mga oras na yon? Naramdaman ni Damian ang tila isang matalim na kutsilyo na sumaksak sa kanyang dibdib. Ang bawat salita ni Camilla ay nagdulot sa kanya ng matinding pagsisisi. Lumapit pa si Damian at marahang hinawakan ang mga balikat ni Camilla. Hindi siya gumamit ng puwersa, ngunit puno ng pakiusap ang kanyang mga mata. Pinatutulog ako ng mga Valderrama gamit ang gamot ng gabing yun. Para palabasing ginamit kita, tiniwan. 7 taon ako nabuhay sa impyerno at kadiliman dahil wala ka sa tabi ko. Hindi ko alam. Nabuntis ka, Camilla. Patawarin mo ko. Hayaan mong gamitin ko natitira kong buhay para pagbayaran ng bawat luha na pumatak sa mga mata mo. Napatitig si Camilla sa mga mata ng bilyonaryo. Naramdaman niya ang matinding katapatan at pait sa boses nito. Ngunit bago pa man makasagot si Camilla, biglang naging alertong buong penthouse. Umalingaw-ngaw ang isang kulay pulang ilaw at mahinang sirena mula sa smart control panel ng dingding. Bumukas ang pinto ng master bedroom at mabilis na lumabas ang quintuplets. Lahat sila ay nakasuot ng sleepwear, ngunit ang kanilang mga muka ay seryoso at alerto. Mommy, Daddy, may pumasok na critical na banta sa aming main server. Tawag ni Lance habang mabilis na hawak ang kanyang tablet. Napatigil si Damian. Iyon ang kauna-unahang pagkakataon na tinawag siyang daddy ng isa sa mga bata. Bagamat na puno ng init ang kanyang puso, mabilis na pumasok ang kanyang protektibong instinct bilang ama. Anong nangyayari? Tanong ni Damian habang lumalapit sa mga bata kasama si Camilla. Nahanap ng isang kilalang international syndicate group ang Black Syndicate, ang aming hidden database para sa Project Genesis. Mabilis sa paliwanag ni Danica. Hindi lang basta financial fraud ang Project Genesis. Ito'y naglalaman din ng aking advanced genetic at medical research na kaya magpagaling ng mga malalang karamdaman, pati na rin ng AI encryption codes ni Nakiel at Lance. Gusto nilang manakaw ang data at gamitin ito para sa illegal na biological weapons at market manipulation. Malamig na dugtong ni Kiela. Sinusubukan nilang ihak ang aming main server sa Taguig Data Center ngayon din. Gusto rin nilang alamin kung sinong nasa likod ng Genesis para ibenta ang ating lokasyon. Nag-aalalang sabi ni Camilla, hawak ang dibdib. Tinitigan ni Damian ang kanyang pamilya. Si Camilla na nag-aalala at ang 5 batang henyo na handang lumaban. Humarap ang bilyonaryo sa kanila. Ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng walang kapantay na determinasyon at pambihirang kapangyarihan. Walang sino man ang pwedeng humawak o magbanta sa pamilya ko. Malamig at matigas na wika ni Damian. Tinignan niya si Nakiel, Lance, Asher, Von at Danica. Mga anak, ngayong gabi, magtutulungan tayo. Ipapakita natin sa kanila kung anong mangyayari kapag binangga nila ang pamilyang Montenegro. Tumingin ang quintuplet sa kanilang ama at sa kauna-unahang pagkakataon, tumango sila ng may buong pagtitiwala. Madaling araw na ngunit maliwanag ang buong command center sa loob ng pasilidad ng mga bata sa lungsod ng Taguig. Nakalinyang malalaking holographic monitor habang nakikislapan ang libu-libong mga linya ng data at security codes. Sa labas ng gusali, 3 itim na van ng Black Syndicate ang dahan-dahang huminto sa madilim na kalsada. Nagbabaan ng mahigit 20 armadong mercenaries na may dalang high-tech jammers at breaching equipment upang pasukin ang gusali at manakaw ang data ng Project Genesis. Ngunit hindi nila alam, sa loob ng command center nagkakaisa ng kapangyarihan ng Montenegro Empire at ang katalinuhan ng quintuplets. Nakatayo si Damian sa gitna ng silid katabi si Camilla. Sa kauna-unahang pagkakataon, mabilis at direktang nagbibigay ng panuntunan ang bilyonaryo kasamang kanyang mga anak. Lance, simulan mo ng counter-cyber strike.
I-isolate mo ang kanilang satellite communication para hindi sila makahingi ng saklolo. Utos ni Damian. Daan, Daddy! Naloop ko ng signal nila sa isang dummy server sa North Pole. Akala nila nakakahikayat pa sila ng data pero puro useless junk files ang naida-download nila. Mabilis sa sagot ni Lance habang lumilipad ang mga daliri sa kanyang keyboard. Von, ibaba mong tactical security drone sa perimeter. Dagdag pa ni Damian. Deploying air units now! Malamig na wika ni Von. Sa isang pindot lang sa kanyang control pad, bumukas sa mga lihim na kwadra sa bubong at lumabas ang 20 stealth drones na may kakayahang magpalabas ng high-frequency shockwaves. Si Kel naman ay ginipit ang pananalapi ng kumpanyang nagpupondo sa sindikato. Sa loob lamang ng 3 minuto, na-freeze at na-short niyang lahat ng assets nito sa pandaigdigang merkado. Si Asher naman ay direktang nagpadala ng International Warrant of Arrest at Coordinated Lock sa Interpol Headquarters sa Geneva. Samantalang inihanda ni Danica ang huling regalo sa mga pumasok na kalaban. Mommy, Daddy, nakapasok ng 6 na mercenaries sa lobby. I am releasing my non-lethal neuroneutralizing gas sa pamamagitan ng air ventilation. Sa pamamagitan ng live CCTV feed nakita ni Camilla at Damian kung paano unting bumagsak ang mga mercenaries sa lobby habang nawawalan ng balanse at tuluyang nakatulog dahil sa pambihirang chemical formula ni Danica. Ang mga natitirang kalaban naman ay sa labas ay mabilis sa pinalibutan ng mga tactical drones ni Von at nang dumating na elite private army ng Montenegro Corporation. Sa loob lamang ng 15 minuto, ang malaking international syndicate na nagtangkang gumulo sa pamilya ay tuluyang na-neutralize nang hindi man lang nakakagawad ng kahit na isang putok ng baril. Nakatayo si Camilla habang pinagmamasdan ang eksena. Napapangiti siya habang nakikita si Damian na buong tiyagang nakikipag-appear kina Kiel, Lance, Asher, Von at Danica. Ang dating malamig, arogante at walang pusong bilyonaryo na kinatatakutan ng buong Asia ay buong pusong nagpapakumbaba, nakikinig at gumagabay sa kanyang mga anak. Lumapit si Damian kay Camilla at marahang hinawakan ng kamay ng dalaga. Tinitigan niya ito ng may matinding pagmamahal. Sinasabi ko sa iyo, Camilla, mahinang wika ni Damian habang kumikislap ang kanyang mga mata. Protektado kayo ng buhay ko. Walang sino man ang makakagalaw sa pamilya natin habang ako ay humihinga. Matapos ang mabilis at brutal na pagbagsak ng Black Syndicate, tuluyan na naging payapa ang buhay ng pamilya. Sa tulong ng legal mastery ni Asher at ng kapangyarihan ni Damian, nabawi ng buong buo ni Camilla ang lahat ng pangalan, korporasyon at ari-arian ng kanyang mga yumaong magulang. Ang pamilyang Valderrama naman ay mabilis na nabulok sa kulungan nang walang anumang pondo o kakayahang magpiyansa. Isang gabi, naglakbay ang buong pamilya patungo sa isang pribadong isla sa Palawan na pagmamayaring ni Damian. Ang buong dalampasigan ay napapalibutan ng mga kumikislap na ilaw sa ilalim ng maliwanag na buwan. Sa hindi kalayuan sa buhanginan, masayang naglalarong quintuplets habang binabantayan ng mga trained security dogs ni Von. Nakatayo si Camilla sa tabing dagat habang dahan-dahang humahalik ang malamig na tubig sa kanyang mga paa. Nakatingin siya sa kanyang 5 anak na ngayon ay may totoong ngiti at halakak na mga ordinaryong bata. Isang bagay na bihira niyang makita noong nagtatago pa sila sa dilim. Hindi ko inakala na darating ang araw na to. Mahinang husal ni Camilla nang maramdaman ang paglapit ng lalaki sa kanyang likuran. Akala ko noon mag-isa ko silang palalakihin sa galit at paghihiganti. Akala ko habang buhay kaming magtatago. Tinitigan siya ni Damian na may matinding pagmamahal. Dahan-dahan itong pinalibutan ng kanyang brasong bewang ng dalaga at siniksik ang kanyang mukha sa leeg nito. 7 taon ako naghintay sa babaeng nagpabago ng buhay ko sa loob lamang ng isang gabi, Camilla. Mahabang pahayag ni Damian, ang kanyang mababang boses ay puno ng emosyon. Patawarin mo ko sa mga taon na wala ko sa tabi mo. Ngunit pinalaki mo ang 5 pinakamagagandang biyaya sa buong mundo. Ayaw ko nang lumipas ang isa pang araw na hindi ko kayo kasama. Dahan-dahang pinaling Damian si Camilla upang humarap sa kanya. Kinuha ng bilyonaryong isang maliit na velvet box mula sa kanyang bulsa at dahan-dahang lumuhod sa ibabaw ng pinot puting buhangin. Binuksan ni Damian ang kahon, isiniwalat ang napakagandang diamond ring na may katapat na pambihirang blue sapphire sa gitna.
katulad ng kulay ng mga mata ng kanilang mga anak. "Will you marry me, Camilla?" tanong ni Damian habang nakatingala sa dalaga, nanginginig ang boses sa kaba at pananabik. "Hayaan mo na, ibigay ko sa iyo at sa mga anak natin ang buo kong buhay. Ang pangalan ko at ang puso kong ikaw lang ang tinitibok." Napatakip ng bibig si Camilla habang tuluyang dumadaloy ang mga luha ng kaligayahan sa kanyang mga pisngi. Bago pa man siya makasagot, mabilis na tumakbo ang quintuplets pabalik sa kanila at pinalibutan ang dalawa. "Mommy, bati sa aking psychological at physiological analysis kay Daddy, 100% sincere siya," nakangiting sabi ni Danica habang hawak ang kanyang bioscanner. "At pumayag na rin kami sa prenuptial agreement na sinulat ko para protektahan ang lahat ng ari-arian mo at ng Project Genesis," dagdag naman ni Asher habang inaayos ang kanyang salamin. "Plus, I check his private accounts, no hidden debts, no secret exits, and all assets are ready for joint ownership," hirit pa ni Lance habang pumipindot sa tablet. Natawa ng malakas si Damian at Camilla sa gitna ng emosyonal na sandali. Tinitigan ni Camilla ang lalaking matagal niyang kinatatakutan, ngunit ngayon ay ang pinakamatatag na sandigan ng kanyang buhay. Tumango si Camilla habang lumuluha. "Oo, Damian, pumapayag ako. Magpapakasal ako sa iyo." Isinuot ni Damian ang sinsing sa daliri ni Camilla at mabilis na tumayo upang yakapin ng mahigpit ang dalaga. Hinagkan niya ang mga labi ni Camilla sa ilalim ng maliwanag na kalangitan ng Palawan. Habang ang 5 batang henyo ay masayang sumali sa isang malaking yakap ng pamilya. 1 taon ang mabilis na lumipas matapos ang emosyonal na pag-iisang dibdib ni Damian at Camilla sa Palawan. Ginanap sa kauna-unahang pagkakataon ang pinakagrandyoso, pinakamaganda at pinakamagastos na pagdiriwang sa buong Asya. Ang formal na gala reception sa Grand Ballroom ng Montenegro Palace. Ang kaganapang ito ay hindi lamang pagdiriwang ng pag-iibigan ni Damian at Camilla, kundi ang opisyal at pampublikong pagkakilala sa quintuplets bilang mga lehitimong tagapagmana ng pinagsamang Montenegro Empire at Project Genesis. Dumalo sa nasabing pagdiriwang ang pinakamalaking personalidad sa buong mundo, mga pangulo ng iba't ibang bansa, mga sikat na bilyonaryo, mga embahador at mga lider ng malalaking korporasyon. Lahat sila ay nakatitig sa entablado kung saan nakatayo ang buong pamilyang Montenegro. Si Camilla ay napakaganda sa kanyang eleganteng gintong gown habang nakahawak sa braso ng kanyang kabiyak. Si Damian naman, suot ang kanyang klasikong tuxedo ay hindi malang maialis ang tingin sa asawa at sa 5 anak na nakatayo sa kanilang tabi. Umakyat si Kiel sa entablado upang magbigay ng maikling talumpati para sa pamilya. Sa edad na 8 taon, ang bawat salitang lumalabas sa bibig ng bata ay may pambihirang lalim at otoridad na nagpatahimik sa buong silid. Ang akala ng karamihan, ang kapangyarihan ay nasusukat sa dami ng pera sa bangko, sa laki ng imperyo o sa mga korporasyon na kayang magpaluhod sa loob lamang ng ilang minuto. Panimula ni Kiel habang nakatitig sa mga dambuhalang bisita. Ngunit natutunan namin mula sa aming mga magulang na ang tunay na kapangyarihan ay ang kakayahang protektahan ng pamilya nagmamahal at nagtatanggol sa iyo sa kabila ng lahat ng dilim at pagsubok. Nagpalakpakan ng napakalakas ang lahat ng tao sa ballroom. Lumapit si Damian sa likod ni Camilla at dahan-dahang ipinupog ang kanyang mga braso sa bewang ng asawa bago nag-iwan ng isang malambing na halik sa noo. "Masaya ka ba, my queen?" Bulong ni Damian sa mababang boses na puno ng lambing at katapatan. Pumaling si Camilla at humarap sa asawa. Hinahaplos ang mati puno nitong panga. "Higit pa sa masaya, my king, nakuha natin ang hustisya sa nakaraan, ngunit mas mahalaga na nahanap natin ang tunay at kumpletong tahanan." Iniyukayok ni Damian ang kanyang muka at dahan-dahang hinagka ng mga labi ni Camilla. Isang halik na naglalaman ng pangako ng walang katapusang pagmamahal, katapatan at kapayapaan para sa buong buhay nila. Sa hindi kalayuan sa entablado, masayang nakikipag-usap ang 5 bata sa mga bisita. Si Kiel at Lance ay nagpapakita ng mga advanced market simulations sa kanilang mga tablet. Si Asher ay nakikipagdiskurso sa isang kilalang international judge tungkol sa constitutional law.
Si Von ay tahimik na binabantayan ang perimeter security ng buong palasyo, habang si Danica naman ay pinapahangang mga dalubhasang sayentipiko sa kanyang bagong mga medical formulas. Sina Kel, Lance, Asher, Von at Danica, ang 5 batang henyo na dating nagtago sa ilalim at lumaki sa gitna ng sakripisyo, ngunit ngayon ay nagbibigay ng liwanag at namumuno sa mundo kasamang kanilang ama at ina. Napatunayan ng kanilang kwento na kahit gaano katindi ang pagtataksil, sakit at dilim ng nakaraan, ang tunay na pag-ibig, katarungan at ang matatag na pamilya ay laging makakahanap ng daan tungo sa isang napakatamis na bagong simula. 4 na taon ang mabilis na lumipas matapos ang grandiosong kasal ni Damian at Danica. Sa malawak at pamperbadong rest house ng pamilya Montenegro sa Tagaytay, maririnig ang malalakas sa tawanan at ingay. Ang dating malamig, tahimik at nakakatakot na buhay ng bilyonaryong si Damian Montenegro ay tuluyan na napalitan ng init, saya at pambihirang kaguluhan na hatid ng kanyang pamilya. Si Camilla na ngayon ay ganap na ng mamahala sa kanyang sariling pandaigdigang korporasyon, habang kasamang pinatatakbo ang Project Genesis. Ay nakatayo sa malawak na veranda habang may hawak na tasa ng mainit na tsokolate. Sa kanyang tabi ay ang 3 taong gulang na bunso nila na si Damian, isang napakagandang batang babae na nagangalang Sofia na may taglay na matatalim na abong mata tulad ng kanyang mga kuya. Sa hindi kalayuan sa malawak na damuhan, makikita ang 12 taong gulang na quintuplets. Sa kabila ng kanilang pambihirang katalinuhan, kung saan nagtuturo na sila ngayon sa mga kilalang international na universidad, sa edad na 12, nanatili pa rin silang mga bata kapag kasama ang kanilang pamilya. Daddy, mas mabilis ang trajectory ng soccer ball kapag ginamitan mo ng tamang angle. Natawa si Damian habang nakaluhod sa damuhan. Mga anak, sa sports at sa buhay, kailangan din ng puso't diskarte, hindi lang puro formula sa utak. Pero Dad, 98.5% ng tagumpay sa anumang laro'y nakasalalay sa predictive analytics. Hirit naman ni Lance. At nakahanda ng legal waiver para sa anumang injury na pwedeng mangyari habang naglalaro tayo. Dagdag naman ni Asher habang inaayos ang kanyang salamin. I have already deployed to security drones overhead to capture the high-speed footage. Malamig na wika ni Von habang nakaturong control pad sa kalangitan. Hindi napigilan ni Damiang humagalpak ng tawa. Lumapit siya sa 4 na batang lalaki at sabay-sabay na ginulong buhok ng mga to bago sila ginawaran ng tig-isang mahigpit na yakap. Kahit kailan talaga, hindi ako mananalo sa inyong 5 henyo. Nang mapansin ng bilyonaryong kanyang asawa sa veranda, naglakad ito papalapit kay Camilla. Kinuha ni Damian sang munting Sofia mula sa tabi ng dalaga at tinalikan ng pisngi nito bago binaba para makipaglaro sa kanyang mga kuya at kay Danica sa damuhan. Lumapit si Damian sa likod ni Camilla at dahan-dahang pinupog ang kanyang mga braso sa bewang ng asawa. Isiniksik niyang kanyang mukha sa leeg ng dalaga at nag-iwan ng isang malambing na halik doon. Anong iniisip ng aking magandang Reyna? Bulong ni Damian sa mababang boses na puno ng lambing. Pumaling si Camilla at humarap sa asawa. Hinaplos ang matipuno nitong panga na matagal niyang minamahal. Iniisip ko lang kung gaano kabilis ang panahon. Dati, tinapon lang ako ng sarili kong pamilya sa lansangan. Ngayon, meron na akong perpektong pamilya, kasamang lalaking kinatatakutan ko noon. Napangiti ng bahagya si Damian, ngunit may kasamang matinding katapatan at pagsisisi sa kanyang mga mata. Patawarin mo ulit ako sa mga taon na wala ko sa tabi mo, Camilla. Ang gabi kung kailan kita nakilala at ang araw na nagbalik kayo ng mga anak natin. Ang 2 pinakamagandang biyaya na nangyari sa buhay ko. Umiling si Camilla at tinawakan ng mahigpit ang kamay ni Damian kung saan kumikinang ang kanilang wedding ring. Nagsimula man ang lahat sa pagtataksil at matinding paghihirap sa nakaraan. Ang pag-ibig natin ay naging mas matatag kaysa sa anumang imperyo sa mundo. Binigay mo sa akin ang quintuplets, si Sofia at ang buhay na hindi mabibili na anumang salapi. Seryoso at punong-puno ng pag-ibig na wika ni Camilla. Iniyok-hayok ni Damian ang kanyang mukha at dahan-dahang hinagka ng mga labi ni Camilla. Isang halik na naglalaman ng pangako ng walang katapusang pagmamahal, katapatan at kapayapaan. Sa ilalim ng maliwanag na kalangitan ng Tagaytay,
kasabay ng tawanan ng kanilang 6 na anak na naglalaro sa damuhan. Napatunayan ni Damian at Camilla ng pamilyang nabuo sa gitna ng pagsubok at pinatibay ng pag-ibig ay ang tunay na maghahari magpakailanman. Mga minamahal kong Karava, maraming salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay, pagtangkilik at pagbibigay ng inyong oras sa bawat kabanata ng kwentong ito. Mula sa gitna ng matinding pagtataksil, dilim at kawalan ng pag-asa, sabay-sabay natin nasaksihan kung paano ang pag-ibig, katarungan at ang katatagan ng pamilya ay laging nakakahanap ng daan tungo sa tagumpay. Naway mag-iwan sa inyong mga puso ang kwento ni Camilla, Damian at ng ating 5 henyong anak ng isang mahalagang paalala na kahit gaano kagulo o kasakit ang simula ng ating kwento, hindi ito nagtatakda ng ating hantungan. Ang tunay na kapangyarihan ay wala sa salapi o korporasyon. Ito ay nasa pagmamahal na nagbubuklod sa atin sa ating mga mahal sa buhay. Kung nagustuhan ninyo ang kwentong ito, huwag niyong kalimutang i-like ang video na to, mag-subscribe sa ating channel at i-click ang notification bell para laging updated sa ating mga susunod na kwento. Isulat din sa comment section ang inyong mga paboritong eksena at haka-haka. Ang inyong suporta, ang aming inspirasyon para patuloy na maghatid ng mga kwentong kapupulutan ng aral at magbibigay sigla sa inyong araw. Hanggang sa muling kwento ng pag-ibig, sakripisyo at tagumpay. Maraming salamat at pagpalain kayo kabilang ang inyong buong pamilya.